Nag-start ako sa Piandre, that was 1999. Nag-start ako dito as a as a junior stylist na marunong na ako mag-makeup, basic hair cutting, at the same time hairstyling, marunong na din ako noon that time. So kasing may mapatunayan na hinired ako ng hindi ako kilala, no. Basta dumating ako dito sa kumpanya, no. Alam ko naman na meron akong magandang pag-uugali, no, pinahalagahan, like yung mga kultura at saka yung mga natutunan ko sa mga magulang ko, no. Pero siyempre wala namang perpekto, no. Marami tayong mga pagkakamali sa buhay, marami tayong pagkukulang. So isang bagay na nakapagpabago sa akin at nagkaroon ng malaking impact sa akin nung ma-experience ko yung mga retreats. Ano ba talaga ako? Sino ba ako? Ano ba ang purpose ko? Ako pala ay mahalaga. Doon ko natagpuan ng sarili ko na ako pala ay hindi ordinaryong tao lang, no? Isa pala akong malaking biyaya sa lahat, no? So, naging malinaw at naging maliwanag kung ano yung purpose ko sa buhay. Yun ang mga bagay na hindi ko makakalimutan, no? Kaya nga, nung time na natanggap ko ang sarili ko, natuto ako magmahal, minahal ko ang sarili ko, dumating yung malaking biyaya, no, ng Diyos na pakiramdam ko, tumama ako sa sobrang pasaloto, no? Nakilala ko yung taong magmamahal, no? Tatanggap at mamahalin ako kung sino ako, kung ano ako, no? Dito at nakilala ko nga yung asawa ko. Sobrang, sabi ko nga, ito na yung pinakamalaking biyaya na natanggap ko. 20 years na kami ngayon, no, na walang naniniwala na magtatagal kami, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin yung init ng pagmamahal namin dalawa. Hanggang ngayon, ganun pa rin kagaya ng dati. Siya yung tao na siya ang unang naniwala na babait ako, na hindi ako mahirap mahalin, gwapo ako, no? Na kahit hindi naman ako maraming pera nung araw, no? Pero minahal niya ako dahil may nakita siya na something, no? Tapos iniwan niya yung dapat sana, yung career na dapat sana nasa kanya. Iniwanan niya para sa mga anak ko, para sa akin, no? Dapat nga sana isa na sa pinakamagaling at pinakamaraming perang stylist sa Piandre. Pero pinagpalit niyang lahat yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Dahil sa pagmamahal niya sa mga anak ko, no? So yun ang lagi kong pinagpapasalamat, no? Kung ano man ang meron ako ngayon, siya yung pinaka-importante sa lahat. Kasi lagi niyang sinasabi na kung panaginip man to, pag magising ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kung mauntog man ako, no, matauhan man ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Aside from sa asawa ko, yung mga anak ko, no, na sobrang mababait, gwapo, maganda, buti hindi nagmana sa akin, no. Isa sa mga bagay din na ipinagpapasalamat ko, bakit hindi ako mabangon? Ipagyayabang ko na yung anak kong panganay, nag-aaral sa Lasal, 300,000 ang tuition fees, ang SEM. SEM, 300,000 a year. Hindi ko kailangan pagtrabahuhan.
siya mismo yung ang gumawa ng paraan, nakakuha siya ng full scholarship doon. So, hindi ko kailangan pagtrabahuhan. So, yun yung mga bagay na kailangan kong tumayo, bumangon. Kailangan kong ipakita sa kanila na kailangan kong magtrabaho. Kasi ginagawa nila ang part nila, no? Na yung pagmamahal, yung balik. Kaya, yung mga kung bakit lagi akong excited at never akong nilalate sa trabaho ko, sa tanda ko ng 25 years ako, pero bibilang mo sa daliri ko kung bakit hindi ako nilalate. Isa yan sa mga ugali ko na kailanman kaya kong ipagmalaki, no? Maraming salamat, no, sa lahat ng mga staff. Humingi ako ng pasensya kung may mga pagkukulang ako, kung ano man, pero deep in my heart, maraming salamat sa serbisyo na ibinibigay niyo sa akin, sa pagmamahal, sa pangunawa, at malasakit niyo din para sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal, no? Maraming salamat sa pagtanggap bilang kapamilya, no? Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon, no, na ibinukas para sa akin. Na hanggang ngayon, lagi kang nandyan. Tatawagan kung may sakit. Kahit ating gabi. Yung pagmamahal na binigay mo, no, na sa akin, no, sa pamilya ko, sabihin ko lang, Piandre family, kayo po ang aking forever, no, kasama ng buo kong pamilya, no. Maraming pong salamat.